Pinilit ni Celine na ibalik sa dati ang pakikitungo niya kay Rafael. Tuwing dumadalaw ang binata sa bahay nila, pinakikitunguhan niya pa nito ng maayos. Napalapit na talaga si Rafael sa mga kapatid niya at maging ang kanyang papa ay tila nagsisimula na rin gumanda ang pakikitungo rito. Okay na sana ang lahat na dapat sana ay magiging masaya, pero hindi. Every little kind and sweet gesture that Rafael did for her and her family made her fall for him even more. Walang-walang naramdaman niya para dito, kumpara sa naramdaman niya noon para kay Sam. She was in love with the father of her child. It would have been a perfect arrangement if Rafael felt the same way towards her. Nang gabing iyon, magkasama silang nanonood ng isang Disney film. Nang mapasalap siya rito at nakitang nakatulog ito sa kanyang tabi. Tingnan mo tong lalaking to, tinlulugan ako. Samantalang siya ang pasimunong manood ng Finding Nemo. Napapangiting sabi niya pero hinayaan na lang ng binata. Alam niyang grabing effort ang nilalaan ni Rafael na dumaan sa bahay nila pagkaganito sa trabaho pero sinisikap pa rin gawin yon. Medyo malaki ng tiyan ni Celine at halata ng pinagbubuntis niya. Mag-aano na buwan ang dinadala niya at ang ideya na sa loob ng 4 na buwan ay magkakanak na siya ay talaga nakakapagpasaya at nakakapagpakaba sa kanya. Nakakinig na haplos niyang kanyang tiyan habang nanonood. Malapit nang matapos ang pinapanood niyang magmulat ng mga mata si Rafael. Patapos na ba? Sorry kung nakatulog ako. Umayos ito na upo bago pilit na dinidilat ang mga mata. Napuyat kasi ako kagabi. Sorry talaga. Ano ba kasing pinagkakabalahan mo at napuyat ka? Inabot ako ng madaling araw sa pagbabasa kagabi. Dahil ba sa trabaho mo? Nope. I started reading one of your novels last night. My sister lent it to me and I couldn't put it down. I finished it in one sitting. Napamulagat si Celine sa sinabi nito. Alin doon? Yung kay Summer and kay Rain? We, ayaw mong maniwala. Nangingiting tanong nito. Gusto mo ikwento ko pa nga sa'yo eh. Sige nga. Napamulagat siya na magsimula na magkwento ni si Rafael at detalyado pa. Binasa mo nga. Hindi pa rin makapaniwalang sabi niya. Yung best friend nga pala ni Summer na si Autumn, may story din ba siya? Para kasing may cliffhanger siya roon sa kwento na magkakaroon din siya ng story eh. In all fairness, Celine, you're good. First time ko magbasa ng Tagalog romance at nakakatuwa pala talaga. Napamata lang si Celine kay Rafael, kasabay ng panlalabo ng mga mata. She was so touched. Daig pa yun ang lahat ng papuri na tatanggap niya sa readers. Paano nito iyon nagagawa sa kanya? Nakakainis ka talaga, Rafael. Aniya sa katuluyan na napaiyak. What? Why? Ano nangyari? Tila nababahalang tanong nito, bagay na ba't sa kanya ang panyo? Please, stop crying, Celine. May nagawa ba ako? Lalo siyang naiyak sa gesture na iyon. Basta, nakakainis ka kasi. Sumisinghot na sabi niya. Bakit? Anong ginawa ko? Napakamot na lang sa ulo si Rafael, tsaka walang nagawang pinanood na lang niya habang parang batang umiiyak doon. Uy, sorry na. Hindi alam na Celine kung paano siya magpapanggap na wala siya nararamdaman dito. Kung sa bawat pagkakataon nakakasama niya ito, ay tila lalo pang lumalalim iyon. Oh, ano nangyari kay Celine? Tanong ng tatay niya nakakapasok lamang sa sala. Bakit siya umiiyak? Hindi ko nga po alam eh. Bigla na lang po siyang umiyak. Tila nahihintakot ang sagot ni Rafael. Baka naman may sinabi kang hindi maganda sa anak ko. Wala po. Sunod-sunod na umiling ang binata. Wala po siyang ginagawang masama, Papa. Ani Celine bago pinunasan ng kanyang luha ang pisngi. Kaya po ako umiiyak dahil nakakaiyak po itong pinanonood ko. Pagdahilan lamang niya. Naiiyak ka dahil sa panonood ng isdang cartoons na yan? Tanong ng papa niya habang nakatingin sa TV. Opo, grabe po kasi pinagdaanan ni Marlene para mahanap si Nemo. Tsaka ganit po talaga pagbuntis, nagiging emosyonal po talaga. Sa pagkakataong yun, tinodo na niya ang pag-iyak para mas maging kapanipaniwala. This one is the best films I have ever seen. Let's watch it over again. Tila naguguluhang nagkatingin na lang ang dalawang lalaki. That is the lamest excuse I have ever heard. Nakagat ni Selena ibabang labi sa sinabi ni Loren. Alam ko, pero sa palagay mo, napaniwala ko kaya si Rafael sa sinabi ko kagabi? Kung akong tatanungin mo, syempre hindi. How could you not come up with a better excuse? You are a writer for crying out loud. Anito bago pinasok ang oven, ang cake na in-order sa kanila. Sobra nang kasi ako na-touch sa sinabi niya kagabi.
It was just so painful to have someone so near, yet so far. Pumalatak si Lauren bago pinaikot ang mga mata. Ito na naman po tayo. Hindi niya ito pinansin. But I have to hide my feelings because I know I could never have him. He is in love with someone else. Paano man naman nalaman na in love nga to si Rafael sa Charlotte na yan? Di ba nga at si Charlotte ang dahilan kung bakit nagkakilala kami ni Rafael? Nagpunta si Rafael noon sa Palawan dahil broken-hearted siya dahil kakakasal lang sila ni Charlotte. Pero nung nagkita sila sa mall, nalaman na ni Rafael na hindi na pala matutuloy ang kasal ni Charlotte. Nahugot na si Lynn ng paghinga sa pag-alala sa eksenang iyon. I saw the way he looked at her. Alam ko na may nararamdaman pa rin si Rafael para sa kanya. Ano bang itsura ng Charlotte na yan? Nakataas ang kilid at tanong ni Lauren. Beautiful! Mukha siyang anghel at mukhang mabait pa. Oh, come on. Walang ganun ka-perfectong babae. Tsaka pwede ba wag mga purihin ang babaeng yun? Siya ang hadlang sa love story ninyo ni Rafael. Tsaka mas lamang ka pa rin kay Charlotte dahil magkaanak kay ni Rafael. Ikaw ang ina na magiging anak niya kaya mas matimbang ka pa rin sa kanya. Parang sinasabi mong gamitin ko ang anak ko para mas mapalapit ako kay Rafael ah. That is not a bad idea. Use that to your advantage. No way! Hindi ko gagawin yun sa anak ko. Fine! Suggestion lang naman yun eh. Nakairap na sabi ni Lauren bago nagseryoso. Pero alam mo, ang tingin ko kay Rafael, he is the type of guy who will do the right thing. Hindi na ako magugulat pa kung alukin kanya ng kasal one of these days. Naisip ko na rin yan at yan mismo iniiwasan ko mangyari. Ayoko matali siya sa akin dahil sa magkakaanak kami. Ayokong sasihin niya ako sa bandang huli kapag natagpuan na niya ang babaeng nakalaan para sa kanya. At pagkatapos di na pwedeng maging sila at ako ang dahilan. I just want him to be happy and I really mean it. Nagsimula na namang mangilid ang luha sa mga mata ni Celine. Ang lumambot agad-agad ni Lauren bago lumapit sa kanya. Alika nga rito. Anito bago siya niyakap. Ano ba ang gagawin ko sa iyong babae ka? Ano bang dapat kong sabihin at gawin para pikutin mo si Rafael? Bahagyang napahagikik siya sa tinuro nito. Luka-luka. Bulong na lang niya bago sandalang ulo rito. Mas lalo ka na. Nasaan ka na? Tanong na si Lynn kay Rafael sa kabilang linya. Naroon siya sa labas ng klinik at hinihintay ang pagdating ng binata na manggagaling pa sa opisina nito. Yon ang araw ng check-up niya at nakatakda na niyang malaman ang kasirian ng baby nila. Matagal na dapat nilang ginawa iyon, pero ito mga nakaraang linggo, palaging busy si Rafael sa trabaho at ayaw naman itong pumayag na magpa-check up siya na wala ito. Nasabi na niya sa binata na siya na lang ang pupunta at magpapasama na lang sa isa sa mga kapatid niya o kay Lauren, pero nagpumilit si Rafael na ito raw ang sasama sa kanya. Malapit na. Yung totoo, kanina mo pa sinasabi yan eh. Naiinis nang sabi niya. Give me 30 minutes, please. Just wait for me, Celine. I want to be there. Sige, pero kapag wala ka pa rin dito within 30 minutes, papasok na ako, okay? Okay, wait for me, okay? Tumikim ito sa kabilang linya. I'll be there. Bye! Nanlalaki mga mata ni Celine nang pinindot niya ang end button ng kanyang cellphone. For a split second, she thought he would say, I love you to her. Napailing siya. Naging delusional na yata siya at kung ano naiisip niya. Pulisi ang pumasok sa loob ng ospital at naupo sa waiting area. Kumuha siya ng magazine. Pinalipas ang ilang oras sa pagbabasa ng tips para sa mga nagdadalang taong katulad niya. Nagangat siya ng tingin na makita ang isang pares na makintab na sapatos na tumigil sa harap niya. Binitawan niya ang binabasa. Sa wakas, dumating ka rin. Natigilan siya na mapagsino ang lalaki na nakatayo sa harap niya. Sam? Ikaw nga, Celine. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa. Nailang siya sa paraan ng pagtitig nito sa kabuuan niya. Kamusta? Anong ginagawa mo rito? Wala naman. May binisita lang ako na nakakonfine dito. Tumikim ito. So, are you... Yes, obviously I'm pregnant. Ipinatong ni Celine ang kamay sa maumbok na niyang tiyan. Kanino? I met someone. Matipid na sagot niya. Na mga sandaling yon, ang nais lang niya iwan siya ni Sam para makabalik na siya sa kanyang binabasa. I see. Ilang buwan ang tiyan mo? 6 months and 2 weeks. Sandali itong natahimik. You slept with someone else and got yourself pregnant with another man in a month's time after we broke up? Namumula ang mukhang tanong nito. Oo, parang gano'n na nga. Kalmado pa rin sagot niya.
Hindi niya maintindihan kung bakit gano'n lang ang reaksyon ni Sam. We were together for 3 years. 3 years, Celine! We never went beyond kissing and yet you screwed a man you barely knew? O baka naman nang tayo pa lamang may iba ka na? Kaya pala gano'n lang kadali para sa'yo na makipaghiwalay sa akin, ha? Kaya pala nagkakaganon si Sam dahil sa ideyang walang namagitan sa kanila sa kama. Nagpantig-antingan ni Celine sa sinabi nito at kung hindi lang niya inaalala ang tao sa paligid, baka natuhuran na niya ito. Ngayon ay parang gusto niyang tanungin ang sarili kung ano ba nakita niya sa lalaking kaharap at tagtagal silang 3 taon. Good riddance! Ani niya sa sarili bagong umisip. Figure that all by yourself, didn't you? You are a bit... sweetheart. Mula sa kung saan, sumulpot na lang si Rafael sa tabi niya. Kinintilan siya nito ng halik sa mga labi bago inakbayan at pinisilang braso na tila nagsasabing sakyan lang niya ang ginagawa nito. Sorry, I'm late. Kanina ka pa ba naghihintay? Hindi naman. Tamang-tama lang ang dating mo. Nakangiting sabi niya bago inihilig ang ulo sa dibdib nito. Sam, siya nga pala si Rafael. Siya ang daddy ng baby ko. Yup, that's me. And you are? Ngiting-ngiting tanong ni Rafael. I am Celine's ex-boyfriend, Sam. Nakaliyad ang dibdib na magpapakilala nito sa sarili. Tila nang iinis pang inilahad ang kamay kay Rafael. Oh, I'm sorry. I did not know. Ani Rafael saka tinanggap ang kamay ni Sam at mabilis ding binawi at muli siyang inakbayan. You see, Celine never mentioned you at all before. Actually, ito unang pagkakataon na narinig ko ang pangalan mo. Kunwari nagtatampong binalingan siya nito. Sweetheart, ikaw talaga. Bakit naman hindi mo man ang nabanggit sa akin ang tungkol sa ex mo? I don't want him to think that I'm rude. Sorry. Umarte sa Celine na tila nagigilty. Nakalimutan ko kasi. I never thought that it was worth mentioning anyway. Sorry uli. Malambing na sabi niya bago matunog na hinalikan ito sa pisngi. You know, anything about you interests me, Celine. I could never get enough of you. Every little thing about you excites me. Ani Rafael habang titig na titig sa mga mata niya. Hindi pa nga ito nakontento. Kinuha pang kamay niya at tinagkan iyon. Napatitig siya kay Rafael. Napaka-sincere ng paraan na pagkakasabi nito. At kung hindi lang niya iniisip na umaarte lang ito, baka maniwala nga siya sa sinasabi nito. Really? Hindi napigilang tanong niya. Ngumiti ito. Yes, I do. Matamis siyang napangiti. Bigla ay tumikim na malakas si Sam. I have to go now. Ganun ba? It was nice meeting you nga pala, pare. Magilo na wika ni Rafael. Good luck with you and Jamaica. Masigla namang sabi ni Celine. It's Jessica. Ani Sam, bago walang lingon-likod na tuloy-tuloy na lumabas ng ospital. What an asshole! Ani Rafael sa tabi niya. May iba pa bang sinabi sa yung lalaking yun habang wala ako? Tila galit pang tanong nito. Wala naman. Aniya na hindi pa rin bumabalik sa normal ang pagtibok ng kanyang puso sa pinapakita nitong pag-aalala at mga sinabi tungkol sa kanya kanina. Wake up, Celine. Hindi totoo yun. Umaarte lang kayo pareho noon kaya huwag kang magpapa-apekto. Tara na at baka kanina pa tayo hinihintay ni Doc. Aniya saka nagpatiuna na sa paglalakad. Nang nasa loob na sila ng klinika ni Doktora Bungkin at kasalukuyang ini-ultrasound siya ng doktora, pansamantalang nawaglit sa isip ni Celine ang mga nangyari. Kamusta po, Doc? Babae po ba o lalaki magiging anak namin? Tila hindi makapagpigil na tanong ni Rafael. Your baby is a naughty one. Mukhang gusto niya yata na masuspense kayong dalawa dahil hindi ko makita ang gender niya sa posisyon niyang ito. Nangingiting wika ng doktor. Anak, bakit naman nagtatago kay mama at daddy? Sige na't umayos ka na ng posisyon mo. Pakiusap ni Celine. Yes, baby. Tama si mama. Sige na, ha? Para makapamili na si daddy ng pink or blue na gamit mo. Please, anak? Segundo naman ni Rafael na nilapit pa ang ulo sa tiyan ni Celine. Tila naman nakinig nga ang bata sa sinapupunan niya dahil ilang sandali pa'y gumalaw na ito. Maluwag na napangiti si Doktora Bungkin. Congratulations, Celine and Rafael. You are having a twin baby girl. Hindi pa rin mabura-bura ang ngiti sa mga labi ni Celine habang lulan sila ng kotse ni Rafael. Maging ito'y malapad din ang pagkakangiti kahit nasa gitna sila ng traffic. We're having a twin baby girl. Tila hindi napigal ang bulalas nito maya-maya. Yes, we are. Nakangiting sagot naman niya. Muling umusod na ang trapiko hanggang sa tumigil na naman sila
na mag-red ang traffic light. Hawak niya ang kanyang cellphone habang excited na nagte-text sa mga kapatid at kay Lauren tungkol sa kinalabasan ng 2D ultrasound test niya. Celine, ano? Aniya habang abala pa rin sa ginagawa. Will you marry me? Nabitawan ni Celine ang hawak na aparato dahil sa tindi ng kanyang pagkagulat. Ano? There you go again. You're freaking out again. Tumawa si Rafael pero halatang kinakabahan. Bakit gusto mo na magpakasal tayo? Lakas loob na tanong niya. Ito na bang hinihintay niya? Kung sasabihin ni Rafael na mahal siya nito, walang pagdadalawang isip na sasagutin niya ito ng oo. Kahit nasa gitna sila ng trapiko, gagawin niya yun. Pigil ang paghingang hinintay niya ang sasagot nito. Because it's the right thing to do. Because we're having a baby. And I don't want her to have an incomplete family. I want her to have us both. Together if possible. Natahimik na ito. What do you think? Pinaglaro na Celine ang mga daliri sa kandungan niya. Isang malaking bahagi ng pagkatao niya ay gustong pumayag sa gusto nitong mangyari. He was offering her marriage in his name. Pero ginagawa lang yun ng binata para sa anak nila. Huminga siya ng pagkalalim-lalim. Alam niyang kung nasa tabi lang niya, si Lauren at ang pamilya niya, malamang pagalitan siya nito sa mga gagawin niya. I'm sorry, Rafael, pero katulad ng sinabi ko noon, hindi solusyon ng pagpapakasal para sa sitwasyon natin. Tahimik lang si Rafael at kasabay niyon ay ang pag-usad muli ng kotse nila. Okay, I understand. Kapansin-pansin ang kapwa nila pananahimik hanggang sa maihatid siya nito sa kanyang bahay. Agad na nitong nagpaalam na uuwi na pagkatapos niyang maihatid. Bakit parang malungkot at matamlay yata si Rafael kanina? Pukaw ng tatay ni Celine habang inihahatid niya ng tanaw ang papalayong kotse ng binata. Ha? Baka napagod lang po siguro siya. Malungkot na sagot ni Celine. Sa bagay, nakakapagod nga naman talagang ginagawa ni Rafael. Hindi rin biro tong ginagawa niya para sa'yo at na magiging anak ninyo. Kung akong babae, hindi ko napakakawalan yan eh. Nakakunot ang noong sinundan niya ng tingin. Ang tatay niya napapasok na ng bahay nila. Pinaparinggan ba siya nito? Lumipas ang ilang linggo at parang bigla na lang lumaki ang tiyan ni Celine. 7 buwan ang bata sa napupunan niya at madalas ay nahihirapan na siyang kumilos. Kaya mas nagiging irritable at masungit siya. Idagdag pa ron na tila sinasadya ni Rafael na iwasan siya mula na i-reject niya ang proposal nito. Ilang araw na nakakaraan na magpaalam ang binata na pupunta ito sa Baguio dahil magkakaroon daw ng 3-day convention doon. Haris, bakit ka dyan sa pwesto ko? Singhal niya isang umaga na maabutan ito nakaupo sa upuan niya sa dining table. Sorry, anito bago lumapit sa katabing bakanting upuan. Sungit? Inirapan niya lang si Haris bago pabagsak na naupo. Hindi nakaligtas sa kanya ang mahinang pagtawa ni Kuya Gio na nang titigan niya nang masama ay agad pumormal. Ang haba ng kuko sa paa. Reklamo ni Celine habang kumakain ng oatmeal. Ang hirap yumuko kaya hindi ko na nagugupit. Bakit di ka magpa-pedicure sa salon? Suhestyon ni Kuya Gio. Ayoko, baka masugatan at patetano pa ako. Nagkatinginan ng papa at mga kapatid niya at sabay-sabay na bumunghalit ang tawa. Ano nakakatawa? Nakataas ang kilay na tanong ni Celine. Alam na namin kung bakit nagkakaganyan ka. Tatawa-tawang sabi ni Kuya Gio. Bakit? Kasi namimiss mo na si Kuya Rafael. Nanunodyo ang tonong sabi ni Haris. Hindi Mamula-mula mukhang pagtanggi ni Celine. Hanggang sa matapos silang kumain ng almusal, walang tigil sa pang-asa ng mga kapatid niya habang ang tatay niya ay pangiti-ngiti lang. Nang sumapit ang gabi, inamin na rin Celine sa sarili na miss na nga niya si Rafael. Gustong-gusto niya itong tawagan para kahit marinig man lang niya ang boses ito, pero pinigilan niya ang sarili. Malamang ay busy ito at di pwedeng istorbohin. Mabagal at maingat ang pagkilos na nagtungo sa Celine sa banyo para umihi. Ngayon ay maya ay kinakailangan niya magbanyo nang isa pa nakakapagpairita sa kanya. Matutulog na nga lang siya makaramdam ng pagsakit ng tiyan. Hinayaan niya lang yun dahil simula nang tumungtong ng 5 buwan ng pagbubuntis niya, nakakadama na siya ng ganoon na ayon kay Dr. Bungkin itinatawag na Brandon Hicks contraction. Normal lang daw iyon at di naman delikado, pero nang halos umabot na ng 2 oras ang pananakit niyon, nagsimula na nga siya mag-alala. Inarasan niya ang contraction na nararamdaman niya na tila lalo pang tumitindi
At 4 na beses yung nangyayari sa loob ng 1 oras. Tuluyan na nga siyang bumangon at naglakad-lakad sa kwarto, pero wala nangyayaring pagbabago. Anak, wag ka na munang lalabas ha? Oo, alam ko. Palagi ko sinasabi na excited na ako makita ka. Pero wag naman ganito ha? Masyado pang maaga, baby. Tsaka wala si daddy dito. Please anak, wag muna ha? Nagsisimula na talagang mag-alala at kabahan si Celine. Napakapit siya sa dingding nang lumabas siya ng kwarto. Papa! Kuya Gio! Haris! Malakas ang boses sa pagtawag niya. Mangiyak-yak na napaupo siya sa sofa nila. Ano nangyari? Pupungas-pungas na naglabasan ng mga ito sa kanya-kanya mga kwarto. Nagko-contract na yung son ko. Parang manganganak na yata ako pero 7 months pa lang naman ako. Halos wala na siyang maalala sa mga sumunod na nangyari. Namalayan na lang niyang lula na siya ng taxi papunta sa ospital. Nang isakay siya sa isang stretcher, si Rafael lamang nasa isip niya. Dalangin niyang sana ito ang nasa tabi niya. Nang magmulat ng mga mata si Celine, una niyang tinignan at tinawakan ay ang tiyan niya. Maumbok pa rin yun. Pinakaramdaman niya ang sarili. Mukhang wala naman nagbago sa kanya. Nasa loob pa rin niya ang baby. Pinagmasdan niya ang paligid at nagulat na makita ang ilang taong naroon na hindi niya kilala. Sino po kayo? Ma'am? Sir? Tanong niya. Hello, Celine. Kami ang magulang ni Rafael. Ako si Gracia at siya naman ang asawa ko na si Teo. Dumalo lang kami para kamustahin ka at ang apo namin. Tinawagan kami kanina ng anak ko kaya napasugod kami rito. Ah, ganun po ba? Sinikap na Celine na bumangon mula sa pagkakahiga pero pinigilan siya ng ginang. Huwag ka nang bumangon at baka mapaano ka pa. Wika ng tatay ni Rafael. Pasensya na po kung ganito na po naging first meeting natin. Walang kaso sa amin yun. Ang mahalaga ligtas ka na at ang apo namin. Nakangiting sabi nito. Ilang sandali pa'y bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok si Rafael. Ala, bakit nandito ka? Hindi ba at nasa Baguio ka? Gulat na bunga ni Celine. Tinitigan lang siya ng binata bago walang imik na inilapag ang isang plastic ang fast food chain sa sahig at saka lumapit sa kama niya. Maaga pa nagpaalam ang mga magulang nito na lalabas na muna. Tinitigan lang siya nito at baka ilang beses na lumunok. Ano nga pala sinabi ng doktor? Kamusta si baby? Tanong ng Celine habang pigil ang paghingang hinihintay ang sagot ni Rafael. You're both safe now, but we have to be extra careful. Mabuti na lang maaga ka na isugod dito sa ospital at naagapan pa ng mga doktor si baby. Kailangan mo raw ng complete bed rest para magawa nating full term ang pagbubuntis mo. Hindi ka muna pwedeng magkikilo sa loob ng 2 buwan. Okay lang ba sa'yo yun? Okay lang, basta para sa anak ko. Nakangiting sagot ni Celine bago hinaplos ang tiyan niya. Kahit ano, para kay Rafael. Tsaka maganda nga yun para buhay reyna ako sa bahay. Sinundan niya iyon ng tawa, bagaman alam niyang mahihirapan din siya sa mga susunod na araw. Siguro ipapalipasan na lamang niyang oras ng pagbabasa na nakatambak ng mga libro sa bahay. Nagkibit siya ng mga balikat bago binalik ang atensyon kay Rafael. Kumunot ang noon niya na mapagmasdan ito na maigi. Bakit ganyan ang itsura mo? Bakit ang haggard mo? Naligo ka ba? Sukat sa sinabi niya, bigla itong natawa. Pasensya na at wala na akong oras na maligo at magpagwapo pa dahil kaninang tinawagan ako ng kapatid mo. Alauna na madaling araw. Dali-dali ako nagmaneho papunta rito. Hinaplos ng binata ang buhok nito at ang papatubong balbas sa baba. Am I really that ugly? Nakangiting umiling si Celine. Muli, tinitigan siya ni Rafael na tila ba hindi makapaniwalang naroon siya. Kaninang papunta ako rito, wala ako ibang ginawa kundi magdasal para sa kaligtasan ninyong dalawa. Tumaas baba ang Adam's apple ito. Just the thought of losing any of you. Umiling-iling ito na tila ba nais ng burahin ang imaheng iyon. I think a part of me died on my way here. Napamata lang siya rito habang nagsisimula na mag-init ang sulok ng mga mata niya. A few weeks ago, I proposed to you and I came with a stupid reason for you to marry me because I got scared. I got so scared. You see, I got rejected many times before, Celine. I've had my fair share of heartaches and I got hurt but I moved on. But somehow this time, it felt different. I knew that if you rejected me, I may not be able to move on just like before because this is the first time I have ever felt something like this. Ano yung sinasabi mo? Nakakunot ang noong tanong niya.
Naguguluhan ako. Si Charlotte. Paano si Charlotte? Kumunot ang noo nito. Si Charlotte? Ang pagkakaalam ko, nagkaisa sila ng fiancé niya at matutuloy ng kasal nila. At okay lang yun sa'yo? Hindi makapaniwalang tanong ni Celine. Oo naman. Pero ang akala ko, nakita ko kasi kung paano mo siya titigan nung nagkita kayo sa mall noon. Ang akala ko may feelings ka pa rin para sa kanya. Dahil lang doon? Napailing si Rafael. Believe na talaga ako sa imagination mo. Wala na akong feelings para sa kanya. She is my friend. And the time I felt bad for her. I felt sorry for her because I thought that everything was going so well in my life. I mean, I found you plus we're having a baby. And I just wanted her to be happy too. Lumapit ito at tinaplos ang pisngi ko. But you know what would really make me happy? Masuyong tanong nito. Ano? Ikaw. Sa palagay ko na in love na ako sa'yo noon pa lang nasa Palawan pa tayo. Hindi ako matahimik nung nagkahiwalay tayo sa airport noon. Ilang beses kong gustong suntukin sarili ko nung hinayaan kong mawala ka sa akin. I asked myself 100 times, why did I ever let you get away from me? I almost gave up. Believe me, I almost did. Until you stepped into my office and I swore to myself that this time, I am ever letting you go. Nagsimula ng manabang paringin ni Celine sa mga luhang naguunahan sa pagpatak sa mga mata niya. The funny thing is, I am no longer scared. Rejection is better than never taking as a risk. At all. So what if you rejected me today? I'm going to try again tomorrow. I'm going to do it over and over again until you get tired and accept me. So now let me ask you again. Naglabas si Rafael ng singsing mula sa bulsa nito. Will you marry me? No. Nakangiting sagot niya. Oh well, a man can dream, right? Nagkibit to ng mga balikat at pinasok ko yung muli sa bulsa nito. May bukas pa naman para pakakasalan kita. Pero bigyan mo naman ako ng panahon para magpapayat. Magpapakasal tayo kapag sexy na ako uli. Mabilis sasabi ni Celine habang abuting ang kanyang pagkakangiti. Celine, ikinulong ni Rafael ang kanyang muka sa mga palad nito bago siya hinagkan sa noo. I love you, Celine. I love you too, Rafael. Sigurado ka na ba? Ikaw na iisip ko pagkagising ko sa umaga. At baka ako matulog sa gabi. Sa tuwing ini-imagine kong future ko ay kasama ka palagi. Kung hindi pa naman love to ewan ko na lang. You are my real life hero. The man I've been praying and waiting for all my life. Aniya habang panay ang pag-agos sa masaganang luha sa pisngi niya at talo lamang siya napaiyak nang magsimula na rin itong lumuha. Hinalikan siya ni Rafael sa labi. Nasabik naman niyang tinugon. Pero maya-maya pa, ito na ang kusang humiwalay sa kanya. Napalabi siya sa ginawa nito. Pagkapanganak mo, saka na lang ako babawi sa'yo. Anito saka siya muling hinalikan sa mga labi. Aasahan ko yan. Pag nagkataon baka nga masundan pa natin agad sina Baby Raylin at Sefa. Raylin at Sefa? Pinagsamang pangalan natin. I like that name. Ang galing mo ah. I could still come up with at least a dozen names, you know? Pilyong kaninatan siya ni Rafael. Bago, ano sa palagay mo? Pinaikot niya ang mga mata. Nek-nek mo. Hello! Rafael and I got married today. This is my first entry as a married woman. I am now officially Miss Celine Guevara. I am so happy. Miss na miss ko na si Raylin at Sefa. Kahit ilang oras pa lamang kaming nawala sa Manila. Iniwan muna namin sila sa pamilya ni Rafael na gustong-gusto namang alagaan ang makukulit naming anak. Day by day, ay mas nagiging kamukha ko sila na syempre pa kinukontra ni Rafael. Napagkasundoan namin bumalik dito sa Palawan para dito mag-honeymoon. Contrary sa sinabi niya na babawi sa akin pagkatapos ko manganak, ay hindi natupad iyon. Puro kiss at yakap na lang ginawa namin dahil ang gusto niya, sa susunod daw namin nangyari sa amin, dapat kasala kami. Mas conservative pa pala siya kaysa sa akin. This is our first night alone together as a married couple. And my loving husband is asleep. Nakangiting sa lulya pa ni Celine ang nahihimbing na asawa bago tuloy ang pagsusulat sa diary niya. Nagikab siya. Inaantok na rin pala ako kaya bukas na ako magsusulat ulit at matutulog na kami ng aking asawa. You know, good night. Nakangiting tinabihan niya si Rafael na agad namang kumilos para yakapin siya. Nagsumiksik siya sa yakap nito bago nakatulog na may mga ngiti sa labi.
At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Celine at Rafael. Hanggang sa muli, salamat po!